Maligayang panonood. Ang videong to ay part 2 kung paano gumawa ng simpleng graphic art logo sa Photoshop. So una, gagawa tayo ng new document. Para makagawa, dito tayo sa file, new. Tapos dito sa new document, dapat yung lapad ng canvas natin is nasa 1000 by 1000 pixels. So kung makikita nyo, nasa 1000 na siya, pati dito. Dapat ang resolution ng canvas natin is 300. Makikita nyo, nasa 300 na siya. At dapat yung color mode natin is nasa RGB. So click natin yung create. At ngayon, pipindutin ko yung F sa keyboard para sa full screen. Ngayon, ang susunod, gagawa tayo ng circle. Para makagawa, dito tayo sa shape tool. So dito tayo sa shape tool. Right click natin si shape tool, tapos piliin natin si ellipse tool. So ngayon, para makagawa tayo ng accurate na circle, i-din natin yung shift key sa keyboard natin while dinadrag natin yung mouse natin sa loob ng canvas. So ayun. Ngayon, meron na tayong accurate na circle. Sunod natin gagawin is, lalagyan natin siya ng outline. Para lagyan siya ng outline, o gawan siya ng outline, dito tayo sa shape details, click natin itong rectangle na kulay puti na may pula. So sa case ko, yung gusto kong outline is kulay blue. So kiklik ko yung blue. So ngayon kung makikita nyo, di pa natin makita yung outline. Kasi nga, yung pixel niya is nasa 1 pixel pa lang. So double click natin siya. So sa case ko, mas gusto ko yung kapal ng outline is nasa 30 pixel. So click ko yung enter. Ayun. Kung makikita nyo, yung circle natin meron ng outline. Ngayon, i-hide ko yung properties. I-click ko itong double arrow. Sunod natin gagawin is itong circle, ilalagay natin sa gitna ng canvas. So para magawa yun, pindutin ko yung V sa keyboard para sa move tool. Tapos idadrag ko siya while ididing ko yung shift para ma-identify natin na nasa center na siya. Ayan, kung makikita nyo, may lumabas na linya na kulay pink. Tapos ngayon, hatakin natin pababa. Ayun. Ngayon, yung yung circle natin is nasa center na. Sunod natin gagawin is gagawa tayo ng new layer. So para makagawa, dito tayo sa baba. Tapos click natin itong parang papel na nakatupi para makagawa tayo ng new layer. So click natin to. So ngayon, meron na tayong new layer. Sunod natin gagawin is gagawa tayo ng accurate na square. So para makagawa, dito ulit tayo sa shape tool. I-right click natin yung shape tool. Tapos piliin natin si rectangle tool. Ngayon, sa case ko, dito ako gagawa ng square sa loob ng circle. Ayun. So ngayon, meron na tayong accurate na square. So ang sunod natin gagawin is yung square, lalagyan natin ng outline. So para magawa yun, dito na naman tayo sa shape details. I-click natin itong rectangle na may kulay pula. Tapos ngayon, i-click ko yung blue. Kasi nga, blue yung gusto kong outline. Ayan, kung makikita nyo, di pa natin nakikita. Kasi nga, nasa 1 pixel pa lang siya. So papalitan ko siya. Gagawin ko siyang 30 pixel. Ayun, lumabas na siya. Ngayon, i-hide ko yung properties. I-click ko itong double arrow. Tapos, pindutin ko sa keyboard yung V para sa move tool. Ngayon, ang gusto kong mangyari kay square, dapat yung outline niya is nakadikit sa outline ni circle. So, para magawa yun, pipress ko yung V sa keyboard para sa move tool. Tapos, gagamitan ko ng arrow key sa keyboard para nga maging pantay-pantay yung mga kanto niya sa gilid. So, ito, ginagawa na natin. So, sa case ko, okay na kung ganyan. So, sunod, gagawa ulit tayo ng circle. So, para makagawa ng circle, i-duplicate na lang natin si ellipse 1. Click muna natin yung layer na ellipse 1. Tapos, yung pag-duplicate sa kanya is Ctrl J sa PC.
Command J sa Mac. Ngayon, para hindi ako malito, si ellipse 1, pangalanan ko siyang circle outer. Ngayon, yung kopya natin kay ellipse 1, papangalanan ko siyang circle inner. Ngayon, kung makikita nyo, hindi pa natin makikita ngayon si circle inner kasi nga, hindi pa natin siya ni-resize. Mamaya, pag ni-resize natin siya, makikita na natin siya. So, para magawa yun, i-resize muna natin si circle inner. So, para i-resize siya, i-adjust, pindutin natin yung Ctrl T sa keyboard, Command T sa Mac. So, kung makikita nyo, i-hold ko yung Shift key at saka Alt key sa keyboard o Shift at Option key sa Mac. Tapos ngayon, idadrag ko siya pababa. Yun. Click natin yung check kung para sa inyo okay na. Pero sa case ko, hindi pa yata okay. So, nadrag ko pa siya. So, click ko yung check. So, kung makikita nyo, di pa natin nakikita yung circle inner kasi nga, napapatungan siya ni rectangle 1. So, para mangyari yung gusto nating mangyari na parang nasa ibabaw na si circle inner, so, idadrag natin si rectangle 1 pababa kay circle inner. Para si circle inner yung pumatong kay rectangle 1. So, dito tayo sa layers panel. Drag natin si rectangle pababa kay, i-drag natin si rectangle 1 pababa kay circle inner. So, ayun. Nakita na natin si circle. Ngayon, pindutin ko yung V sa keyboard para sa move tool. Tapos, gagamitin ko yung arrow key sa keyboard para, dapat active si circle inner. Tapos, gamitan ko siya ng arrow key para nga ma-identify ko kung nasa center na siya. So, sa case na to, i-resize ko siya ulit kasi nga, yung outline is hindi siya nakadikit sa outline ni square. Yung outline ng maliit natin na circle, hindi siya nakadikit kay square. So, i-resize ko siya. I-hold ko yung Alt, tsaka Shift. Yun. Click natin yung check, tapos gamitin natin yung V para sa move tool, tapos arrow key. So, ayun. Magkadikit-dikit na yung mga outline natin. Sunod natin gagawin is, si square naman yung iduduplicate natin. So, para gawin yun, click natin itong rectangle 1, tapos Ctrl J sa PC, Command J sa Mac. So, ngayon, papangalanan ko siya. O, i-rename ko si rectangle 1 na rectangle outer. Tapos, sa rectangle 1 copy, papangalanan ko siyang rectangle inner. So, sa case na to, hindi pa nga natin makita si rectangle inner kasi nga, napapatungan siya ni circle inner. So, yung gagawin natin, yung layer na circle inner, isidadrag natin pababa kay rectangle inner para nga makita natin si rectangle inner. So, para gawin yun, i-drag natin si circle inner pababa kay rectangle inner. So, drag natin si circle. Ayun. Kung makikita nyo na wala si circle inner kasi nga napatungan siya ni rectangle inner. Pero mamaya makikita natin siya kasi nga i-resize natin si square inner. So, para i-resize siya, i-active muna natin yung layer na rectangle inner, tapos Ctrl T sa PC, Command T sa Mac. Tapos, sabay i-hold ang Shift at Alt key sa PC, Shift at Option key sa Mac. Tapos, i-drag natin pababa. So, sa case ko, tinitingnan ko yung bawat kanto kung didikit nga siya sa outline ni inner circle. So, parang nakadikit na nga siya. So, bitawan ko na yung Shift at Option, Alt key sa PC, tapos click ko yung OK o check dito. So, ayun, nakadikit na nga yung bawat kanto dito sa gilid. Ngayon, ang sunod natin gagawin, gagawa tayo ng bagong layer. Ang purpose ng paggawa natin ng bagong layer, kasi nga, dito sa gitna, gagawa tayo ng maliit na square na solid color. Wala siyang outline, solid color. Yung solid color natin is kulay blue. Gagayahin natin yung outline color.
So, sa case na to, gagawa tayo ng new layer. Click natin itong parang nakatuping papel. Tapos, dito ulit tayo sa shape tool. Right click. Tapos, click nyo yung rectangle tool. Tapos, sa case na to, i-hold ko yung shift, sabay i-drag. So, sa case ko, okay na ako sa ganyang laki. Kung makikita nyo, yung base color niya is itim. So, palitan natin siya ng blue, kagaya ng outline. So, click natin itong itim. Tapos, click natin itong blue. Tapos, i-hide natin si properties. Tapos, ngayon nga, lalagay natin siya sa gitna. Para mailagay siya sa gitna, press natin yung V para sa move tool. Tapos, i-hold ko yung shift. Tapos, i-drag ko siya. Ayun. Tapos, pababa naman. Ayun. Kung makikita nyo, nasa gitna na siya. Ngayon, ang gusto kong mangyari, parang okay na yata yung ganito. Pero, teka muna, subukan natin. Pipress ko sa keyboard yung Ctrl-T. Ita-transform natin itong square na nasa loob o yung solid color na square. Pindutin ko yung Ctrl-T sa PC, Command-T sa Mac. Ngayon, i-rotate ko siya. I-hold ko yung shift. Tapos, kung makikita nyo sa cursor natin, may double arrow na curve. Ibig sabihin yan, rotate. So, i-rotate natin. I-hold ko yung shift. So, yun. Click natin yung check. So, parang okay na ako sa ganito. Ngayon, ang sunod natin gagawin is i-group natin itong lahat na layer na ginawa natin o itong lahat na shape. So, para magawa yun, click natin si rectangle 1. Tapos, i-hold natin yung shift sa keyboard. At saka, click natin si circle outer. So ngayon, kung makikita nyo dito sa layers panel, nakaselect na silang lahat. Pindutin natin sa keyboard yung Ctrl G o Command G sa Mac. Yan po ang shortcut sa pag-group ng mga layer. O di kaya, i-click nyo itong folder na icon dito sa baba. Ngayon, ang group na to ay papangalanan ko. I-rename ko siya, pangalanan ko siyang shapes. So, press natin yung H para sa hand tool. Tapos, i-zoom out natin siya. So, sa case na to, parang gusto ko siyang lagyan ng background. Para maglagay ng background, imbis na puti, ibahin natin yung kulay. Click muna natin to si background kasi nga, pag gumawa tayo ng bagong layer, magiging ibabaw siya ni background. Tapos, magiging ilalim, yung ginawa nating bagong layer, magiging ilalim siya ng group natin na shape. Ibig sabihin, nasa ibabaw yung logo natin, nasa likod yung background. Kasi nga, pag gumawa tayo ng new layer na pinatungan natin yung shape, is matatabunan ng kulay itong ginawa nating logo. So, example kagaya nito. Gagawa tayo ng layer, new layer. Tapos, dito sa adjustment color, pagawa tayo ng solid color, kung makikita nyo, napatungan yung logo natin. So, di natin yan gusto mangyari. So, i-cancel natin. Tapos, i-drag natin tong layer sa basurahan. Click natin dito sa background. Tapos, click tong new layer. Ayun, kung makikita nyo, nasa ilalim siya ng logo natin. So, dito tayo sa adjustment layer. Click natin yung solid color. So, sa case ko, gusto ko siyang gawing background yung parang light blue na may green. Yun. Ganito. Yan. Okay na ako sa ganito. Ganitong kulay ng background. So ngayon, pwede pa natin siyang lagyan ng anino. Para nga maging maganda pa siyang tingnan. So ngayon, para gumawa ng anino, ganito yung gagawin kong anino para malaman nyo. Dito natin ilalagay yung anino, kumbaga nandito yung lights. So ganito. Gawa tayo ng layer. Tapos, bali dito manggagaling yung light. Dito yung light. Tapos dito yung anino. So dito manggagaling ang light. So, subukan na natin gawin. So, para makagawa ng anino, dito na naman tayo kay color fill 1. O, pangalanan natin itong background
new. Tapos, habang nasa background new tayo na layer, gagawa tayo ng anino gamit ang polygonal lasso tool. So, right click tayo dito sa tools preset, tapos piliin natin si polygonal lasso tool. So, ngayon, yung case ko is gagawin ko siyang mahabang anino. So, click ko muna dito, parang gagawa tayo ng selection para magkaroon tayo ng anino. Oops, teka lang. Dito ko gusto magsimula. Yun. So, gagawa na tayo ng anino. Yun. Ngayon, may selection na tayo para sa paggawa ng anino. Sunod natin gagawin is dito tayo sa adjustment layer, tapos sa solid color. Ngayon, sa case ko, yung gusto kong gawing kulay ng anino is kakulay ng background. So, click natin tong background. Kung makikita nyo sa cursor natin, may sample picker. Ang ibig sabihin nito, sinasabi niyang, sige, mag-pick ka ng gusto mong kulay, kukunin natin yan. So, click natin tong background. Tapos, ngayon, kung makikita nyo, yung aninong ginawa natin is nawala nga kasi nga magkakulay sila. So, sa case ko, gagawin ko siyang mas dark. Ayun. Yun. Tapos click ko yung OK. Tapos press ko yung H para sa hand tool. Tapos i-zoom out natin siya. Ayun. Kung makikita nyo, meron na tayong isang simpleng graphic art logo. Kung sa tingin nyo po ay nakatulong ang video na to, huwag nyo pong kalimutang i-like ang video at saka i-subscribe. At pindutin nyo rin po ang notifications bell para kung may bago tayong tutorial ay updated kayo. At higit sa lahat, i-share nyo po ang video para marami tayong matulungan na nagbabalak matuto sa Photoshop. At kung hindi pa nyo napanood yung una kong tutorial sa paggawa ng basic logo o basic graphic art logo, ang link po ay nasa baba. Panoorin nyo na po para malaman nyo. So, kita-kita tayong muli sa susunod na tutorial.